Nagtapangan lang sila ng magdatingan ng tatlong sasakyan nila. Aray ko, basta. Nung mag-isa lang yung kotse niya, andun sila. Yaw-yaw, nagsigaw-sigaw. Well, sa halos nandirito sa Kalingap community, malamang napanood nyo na yung nangyari between kay Kindred at saka kay Dr. Love. Na alam naman natin matagal na may parinigan sa kanya-kanyang channel, hamunan, diba? Even Kuya Miel, no, na talagang ito yung mga nagbabatikusan, nagbabatuhan ng mga salita. Now, nagkaroon ng konfrontasyon. Ang hindi lang maganda, nasa harap sila ng simbahan na pinapagawa ni Dr. Love, no? But yan po yung ang ating pag-uusapan sa content ko na to at bibigyan natin ng ating sariling reaction. And mayroon na rin pong mga kasagutan si Dr. Love, no? At yung kanyang anak regarding sa nangyaring yun kagabi o yung nakaraang araw. So hindi natin alam kung kailan pa nangyari. Kumbaga, narinig na natin yung side, no, ni La Kindred at ng mga taga-Kalingap. So, let's hear, no, kung ano naman yung paliwanag nila doon sa mga sinabi. Kasi may mga kwento na sinigawan daw sila ni Dr. Love. Okay? So, yan po yung ilan sa mga lalamanin na content ko to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakiclick ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to play some portion of the video since napanood na naman ng karamihan sa inyo itong gulong nangyaring ito, no? Na kung saan kasi ang mga accusation is itong si Dr. Love ay sumigaw daw, sinigawan daw, no? Kaya tumigil sila at hinarap si Dr. Love. So, paririnig ko po sa inyo yung portion na yun na sinabi ng isa sa mga kasama ni Kindred, no? So, ito po yun. Okay? Sinigawan kami naman kami, sinigawan gawin. Tapos, yung talas sa kanya, kung kala naman yung takipinuha niya. Ito mga rin ako. Kahoy. Okay? So, narinig niyo, teka. Sinigawan pala sila. So, yun, no? Sinigawan. Yan yung version nila, no? Na sila daw ay sinigawan at narinig nyo rin naman na sinasabi ng mga kasamahan ni Kindred. Kaya sila bumaba na sa sakyan and nung akala nila, no, may kinukuha si Dr. Love sa sasakyan niya, akala raw nila itak, that's why nagdamputan sila ng pamalo or anything that will protect them also. So nakita naman natin si Kindred may daladalang kahoy, no? So yan po yung version nila. Now, ito naman po yung version ni Dr. Love. Okay? So ayon naman kay Dr. Love, no? Imposible yan. Imposible yan. Lasing ka, nasa loob pa na ikaw ng kotse, naka-aircon ka, nasa kabilang side ka ng kalsada, paano ka sigawan? Yan ang mga baliw na lang talaga maniniwala sa ganong kwento. Mga baliw na tao maniniwala. Nasa kabilang side ka ng kalsada, naka-aircon ka, marinig yung sigaw. Di ba? At bakit ako magsisigaw, nasa simbahan ako. Ayaw ka magsalita na niya dahil So yan yung paliwanag ni Dr. Love, no? Na kung titingnan natin, kung bibigyan din talaga natin ng pansin at kung makikita ninyo doon sa video na sinishare nila, so nasa kabilang lane sila. Kasi two-way lane yun. Diba? Si Dr. Love nandoon sa part ng simbahan. So kung titingnan mo, if ever, no, na sinigawan nga sila, no,
totoo, kung ating pag-iisipan I'm not siding to anyone. Ay, nililinaw ko lang po. At nakasara, so paano maririnig? And of course, di ba, you're in front of the church, which is makes sense. No, bakit kasi sigaw? Pwede kang kumaway. No? Kasi parang kasama din nila niyan, para marami sila niyan, kasama sila, kasama pa dyan si Kuya Bal at si Kalinga Prab na may inatinan ng piyestahan ata. No? And dadaan sila sa lugar na yan. Okay, but yung sinasabing nakainom, actually tinanong ko yan during that live si Dr. Lab, ano yung katotohanan doon sa sinasabi niyang nakainom, no? Siya rin naman mismo, sinabi niya na parang narinig niya lang daw na nakainom. So hindi siya sure. Okay, but kung titignan po natin yung paliwanag niya with regards doon sa paano maririnig, no? Unless nakabukas yung bintana, no? Kaya lang, you're moving sa highway and medyo maulan-ulan dyan, kung naka-aircon naman yung sasakyan mo, bakit mabubuksan yung bintana? No? And you're on the opposite side. Okay? And what makes sure, no, na sila nga yung sinigawan? Actually, tinanong ko din dyan si Dr. Lab, hindi niya na nasagot, paano nila kung kilala niya ba yung sasakyan ni Kindred. Mukhang hindi niya na nasagot yung dahil pinalitan na siya ng anak. So doon sa portion na po na pinarinig ko sa inyo at sinabi ni Dr. Lam, para sa akin, make sense naman yung sinasabi niya. Unang-una, well, kung ako po yung tatanungin, bilang Katoliko, respeto po doon sa simbahan, I may not do that. No? And I hope that's what also yung iniisip ni Dr. Lam. Dahil sinabi niya di ba? And tinanong ko rin siya dyan na paano niya nasigawan. No? Samantalang, according to him also, dyan sa live niya, siya ay nagbibidyo sa simbahan. So which means, he is not looking sa kalsada. Di ba? Kasi opposite nasa opposite. Kung titingnan niyo yung mga video nagkalat na yan, di ba? Ang daming mga nag-upload dyan. Kung nung dumaan sila Kindred and the rest, no? Maaari siguro nakita niya. Sila kasi part ng video din na yan, parang kumuway din daw ata siya kay Kalinga Prab dahil dumaan daw. No? So we don't know which one come first. No, kung nauna ba sila Kindred o nauna sila Kalinga Prab. May distansya ba talaga sila? No? Kasi ang malinaw diyan, marami sila. No, na pumunta doon sa nakipiesta. Now, dito naman sa version ni Ren, anak, no? Ito naman yung version niya regarding sa nangyari, no? Meron siyang kwento na shinare dito sa live na ito. Ito po yung mga sinabi niya, no? Ayun sila doon. Di na nakita sa video nila. Kasi nagtapangan lang sila ng magdatingan na yung tatlong sasakyan nila. Aray ko, basta. Nung mag-isa lang yung kotse niya, andun sila. Yaw-yaw, nagsisigaw-sigaw. Nung dumating yung mga kasama ng tatlong kotse, nagsilampot ng kung ano-ano. Hindi mo pwede yung nagmamatsyag lang tayo. Aray ko, basta. So yan naman yung, pasensya na po kung maririnig ninyo yung background ng ulan. Umulan dito sa amin ngayon. Sinimulan ko kasi ito, hindi pa umulan. So yan naman yung naging paliwanag ni Red. No? Na nanduron siya nung time na yon. So parang lumalabas dito nung nagkaroon ng kasama na si Kindred, saka lang sila lumapit at kinumpronta si Dr. Lab. So I hope mabigyan ng supporting video din ito, no, ni Ren para makita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Okay, hindi po tayo kagad nag-judge based din sa sinasabi ni Ren. Siyempre, storya nila yan, sila yung bida, di ba? Pero bakit siya gagawa ng kwentong ganyan if
wala siyang maipakikitang katibayan, no? Pero I'm not sure kung i-share niya yon kasi sinabi niya rin na parang hindi niya i-share yan just in case, no, magkaroon talaga ng confrontation at magharap-harap sa kanya parang daw ang ilalabas. No, so malinaw dito na nung kumbaga nauna yung sasakyan nila Kindred, eh nag-stay lang sila dun sa lugar nila, hindi sila umalis, eh nakipagbalitaktakan lang daw. No, according to Ren. But the other side is telling another story. But ang importante po rito, we heard both sides. Not only yung kanila Kindred lang at yung mga kasama niya. Kasi all the videos that shown is halos pare-pareho. Iba-iba lang yung angulo. Kasi nga, marami daw silang nag-video, no, na talagang kumbaga, according nga kay Ren, para lang meron silang may content. No? And together with that is si Kuya Bal. And actually, nababati ko si Kuya Bal kasi nga, ma-upload din si Kuya Bal, no? Na-videohan niya lahat yung pangyayari pero hindi siya nakialam. No? At wala siyang balak makialam. Okay? So, ako ito, sa para sa akin lang, wag mo sanang masamain, no? Si Kuya Bal bilang, syempre, di ba? Danduron ka na rin lang, at least man lang kasi in respect sa simbahan. Diba yun yung sa akin doon eh. Yun yung sa akin, no? Wag po sana kayo magalit, Kuya Bal, no? Dahil nasa harap ng simbahan yun, kahit na hindi ka katoliko, kahit na ibang religion mo, no? As a respect, no? Doon sa alam nyong bahay, no? Tahanan ng Diyos, para doon sa mga katoliko, no? Konting respeto man lang sa, no? Na inawat niya na lang. Since, siguro, siyempre ni Kuya Bal na may aawat naman. Pero, para sa kanya, hindi raw siya aawat. Hayaan niya raw talaga para magkasakitan, magkaalam. But for me, respect na lang sana, no? Dahil simbahan yun. Hindi naman sana ganun. No? And, well, kaya lumalabas na sabi daw nila, baka for the content lang yan. Kaya ginawa yun. So, yun yung kwento, no? Tungkol dyan sa nangyari na yan at yung mga sagot at mga naging paliwanag ng bawat isa. So, nasa sa inyo na rin po yan kung paano nyo po pag-iisipan yung sitwasyon. Lalo na doon sa kung sino yung nauna at kung bakit kailangan sumigaw. Kung sisigaw man si Dr. Love, no? For what reason? Di ba? Okay? Oo, alam natin, mga nagkasabihan na ng mga hindi magagandang salita yan. But remember, both of you, most of you are nasa SOCMED. Di ba? So, alam na ninyo yung ganawan. Yung hamunan, hindi na naman naaalis yan eh. Di ba? Pero bakit kayo mapipikon? May pare-pareho lang naman din kayo tayong mga nagpo-content. Di ba? Magkakasakitan kayo. Kita nyo, nagirian lang na nagirian. Why? Because the one who hit first, di ba? Siya yung lalabas ng kontrabida. Kaya kita nyo, walang nauuna. Kung talagang gusto ninyo, pasensya na po, ito yung aking observation lamang, no? Kung talagang kayo ay may galit sa isa't isa, hindi na kayo magpopormahan, no? Magbabanatan kayo. Hindi nyo na iisipin kung sino yung dapat mauna at sino yung gumanti lang. Ano? So, kaya maraming nagsasabi na this is for the views. Diba dahil sa mga pangyayari? Oo, mayroong naghamon, mayroong sinabing sasampalin, di ba? Meron nagsabi na pag nakita, di ba? But if you really, no, into taking revenge doon sa mga nakaka-insultong sinabi sa'yo, the moment na nagharap kayo, wala nang sali-salita. Maglalabas ka na kagad, di ba? So, dito, well, hindi natin alam kung pupuntahan ba uli nila Kindred si Dr. Love doon. Sabi ni Dr. Love, nandun siya tuwing hapon. Di ba? Kung gusto nila, pwede naman silang bumalik. Okay? But ang hindi maganda rito, bakit kayo ngayon nauuwi sa ganyan? Pare-pareho naman kayo nagko-content. Pare-pareho tayong nagko-content. Yung hamunan, it's normal. Nawawala yan. Di ba? So, wala rin naman nangyari. Nagpormahan lang kayo, naggirian. Hindi ko po binubuyo, no,
na kayo'y talagang mag-away. Di ba? Kaya po hindi maialis sa ibang mga viewers na nagsasabing for the content lang yan. Sabi pa nga ng iba, scripted yan. Kasi halos lahat may video. Pati si Kuya Bal. No, pati si Kuya Bal. And lahat ng mga nag-upload ng video na yan, lalaki ng views. Di ba? So, kung talagang ang purpose ninyo is magsakitan, no, maglabasan ng galit sa isa't isa, pangabot ang dali kagad dyan. So, yun lang po ang observation ko, no? I'm not saying na binubuyo ko sila na sana pag nakita kayo uli. Di ba? Kung ang argument ninyo is about sa isang issue, mag-focus kayo doon. No, hindi kayo magbabalahuraan. Ngayon, kung nagbabalahuraan na kayo at personal na ang bitawan ninyo ng mga salita, dapat, pag nagharap kayo, di ba? Tapusin nyo na. No, maglabasan na kayo. May chance na kayo maglabasan ng sama ng loob sa isa't isa. Di sana sinamantala nyo na yon, di ba? Okay, hindi po ako nanghihikayat, no, na maging violente kayo. Pero dahil hindi nyo naman naisip yun at yan yung lumabas, di ba? So, hindi nyo po may iwasang magkaroon ng iba't ibang opinion ngayon sa mga nangyari. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At issue lang po tayo. Walang personalan, ha? Hindi na po maghahamon ng suntukan dito sa akin. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.